Ngayon, may pamagat po ako dito na huwag maging kampante. Ngayon po. Basahin ko po sa 1 Corinthians 10 verse 12. Kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. So, isang palaala po sa ating mga nananampalataya, ang ating pananampalataya, gaano ba talaga kalalim? At baka sa bandang huli ay maging magsalanan pa rin tayo. Yan. O sabi nga, hindi porket napakabuti ng Panginoong Hesus, mahabagin siya at mapagmahal, kaya iniisip mo okay lang kahit hindi magbasa ng Biblia. Yun. Isang parang po para lumalim tayo sa ating pananampalataya ay ang pagbabasa ng Biblia. Diba? Isang koneksyon ng Diyos para sa atin, para mas maunawaan natin kung ano ba yung kalooban ng Panginoon. At kung sa ganoon, doon lalalim pa tayo sa ating pananampalataya. Kaya hindi dapat tayo magiging kampante sa ating pananampalataya lang na sinasabi natin. Ito. Na okay lang kahit hindi manalangin. Yan. Okay lang kahit hindi manalangin. Ito pa rin isang paraan para tayo makakunik sa Panginoon. Yan. Na okay lang mag-live-in partner, magsama ng hindi pa kasal. Yan. Akala mo okay lang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ribulto, imahen o bato at bato. Akala mo okay lang makipag-live-in sa mga kapwa lalaki o babae. Yan. Dahil sa iniisip natin na tayo may pananampalataya na sila sa Panginoon, iniisip nila na okay lang. Kaya nasabi pa nila sa ating pamagat, huwag tayo maging kapatid. Dahil nasa huli naman talaga lagi yung sisisi. Yan. Sabi nga dito sa Pahayag 22 verse 15, may iwan sa labas ang mga masasamang tao, mga makukulang, mga immoral, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang lahat ng nabubuhay sa kasinungalingan. So, malinaw dito sinasabi sa pahayag na may iiwan sa labas ng mga tao. Kung gano'n yung ating pananampalataya, kung magiging kampante lang tayo sa sinasabi natin pananampalataya. So, dapat talaga, sabi ko nga kanina sa una, yung pagbabasa ng Biblia. Kung wala po tayo alam sa Biblia, malamang na tayo kapapahamak natin dahil lang sa ating sinasabing pananampalataya. Yun. So, yun lang nais kong yung kulang nais kong ihayag dito sa ating mensahe yun. Dadako na po tayo sa ating pagsasalo-salo.